Pag-aresto kay Francis Leo Marcos dahil sa alegasyon ng pagpapanggap. Inaresto ng mga awtoridad ang internet personality na si Francis Leo Marcos, na ang tunay na pangalan ay Norman Mangyusen, kaugnay ng alegasyon ng pagpapanggap o impersonation. Batay sa ulat ng DZMM Teleradyo, isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng pulisya matapos ang isinagawang investigasyon laban sa vlogger. Lumabas sa mga naunang ulat na iniimbestigahan siya dahil sa umano'y paggamit ng uniforme at pagkakakilanlan na hindi autorisado. Ayon sa mga awtoridad, layunin ng pag-aresto ang papanagutin ang sinumang mapatunayang lumabag sa batas at maiwasan ang panlilinlang sa publiko. Samantala, patuloy namang sinusubaybayan ng kanyang mga taga-suporta at netizens ang kaso, habang hinihintay ang opisyal na pahayag at susunod na hakbang sa legal na proseso. Patuloy ang paalala ng mga opisyal na maging mapanuri ang publiko sa mga impormasyong nakikita sa social media. Wala, meron nung dahilan yun. Wala. Pero ang totoo yan, ang justification lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan! Deserve! Pakong mo! Buti nga sa'yo! Tayo na Pilipinas, ladies and gentlemen, Norman Mangusi. Any questions? Thank you, sir. Let us proceed to the question and answer. Before asking question, please identify yourself and your agency. We have a list. First, in the list is Ma'am Laia Ilagan from the UNTV. Good afternoon, sir. Sir, pwede pong malaman yung background ng kaso. Sino po nagsampa sa kanya ng kaso? Meron pong isang vlogger na nag-file ng unjust vexation laban sa kanya. Tawag na lang natin siya sa pangalang MG. Hindi ko yata masasabi yung buong pangalan niya dito sa television. Yung pong taong ito ay nag-file ng unjust vexation, meaning na bastos po siya at ang kanyang mga pamilya. So lumabas po yung warrant niya kanina. At yung po kasong na-file niya noon, kanina lumabas. So karaka-raka po nung nalaman po namin, nag-coordinate na po agad ang NAPOLCOM sa CIDG at ito pong magiging na si General Morico ay agad po nagpadala ng mga tao para madakip itong si Mangusi. So siguro baka nandito nga I saw MG outside. Maybe might be invited, might be a good idea to invite him here. Maybe someone can call him from downstairs. Yes. Questions? May listahan ka mo. Thank you, ma'am. From Mr. Ryan Desigas from the PDA. Hi, sir. Sir, hindi po ba nahirapan yung tracker team na hanapin siya? Kasi parang mahirap naman siya sa software. Doon madalas siyang mag-type. Paano mahirapan? Naka-live. Tawang-tawa nga ako Habang nag-live siya, ina-arresto siya Ayun, nasa Sheraton siya. Alam ng buong Pilipinas, nasa Sheraton siya. Yung lahat ng address niya, na nakalagay sa lahat ng dokumento niya, mapa-LTO man yan, lahat fake it. Pina-check na natin. Walang totoo dun sa mga address niya. Hindi naman siya nakatira sa Green Meadows. Walang katotohanan. His life is a lie. So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So kung ang tanong ba't tayo pinag-aaksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. Hinto na natin ito. Tapos na yung circus. Finish na. Sir, yan was available yung case, pero may mga upcoming cases. Oo, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Wala pa tayo sa uniforme. Wala pa tayo dito sa mga passport niya. Wala pa tayo dun sa birth certificate niya. Wala pa tayo kay Lakanilaw. Kung nakikinig si Asek Lakanilaw sa atin, to, pre, pagkakataon mo na. Sa mga kaibigan natin, tawa ako sorry. Sa mga kaibigan natin sa NBI, sasampalin daw kayo nito. Baka gusto nyong kasuhan. Sa lahat ng OFW na niloko nito, ang dami, punong-puno na yung cellphone ko sa mensahe. Nandito na ako si Mangusin. Kasuhan nyo na ko. Meron siyang, di ko na kung masasabi ko, i-blip nyo na lang. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako yung pinatutungkulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Ayaw mo sabihin? Ano pangalan ko? Ba't yung masabi? Diba? Ito ang simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. We will put a stop to it as we have done. And I thank the Philippine National Police
I thank the CIDG. I thank the Civil Security Group. I thank the Anti-Cybercrime Group. O si Executive Director Aboy Paraiso na nananahimik lang din sa sulok na nadami pa dito sa teleserye ito. Yung kanyang pag-take down ng mga social media pages ng itong taong ito. Ito Norman Magbusin na to. Maraming salamat sa iyo, CICC, Yusek Aboy, maraming salamat. At yun, thank you very much for the support of all aspects of government. Nananawagan din po siguro kami sa Department of Foreign Affairs na nananawagan kami sa Department of Foreign Affairs. Ngayon alam na po natin na sa namakmak po ang mga passport niya, iba-iba ang pangalan, iba-iba ang birthday, sana po ipakancel na po natin ang passport niya. Nananawagan din po siguro kami sa Philippine Statistics Authority, sa PSA. Alam na po natin na yung kanyang birth certificate merong pinagkuhanan. Sana po imbestigahan po ninyo. Kasi po, hindi po maaaring ganito Bumibili lang po tayo ng birth certificate para gamitin sa kawalangan. Magkakaroon ng second identity. Ang masakit pa, ulitin ko, ginagamit pa niyang apelidong Marcos. Pati si Madam Imelda Marcos, ginagamit pa niya sa vlog niya. May utang pa rin daw, di umano, ang first family sa kanya. Lahat na talaga ng kulang yan, nasabi na itong tao to. Sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. So again, we are doing this for the Filipino people. And papasalamat kami sa lahat ng ahensyang gobyerno na tumulong. It's not just the job of the NAPOLCOM. It's not just the job of the Philippine National. Lahat po ng gobyerno ay tumulong dito. At patuloy po nagtutulungan para mainto at matigil na po itong kalokohan ni Norman Magbusin. If I may, I want to recognize the presence of MG. Yung pong arrest warrant niya, siya po yung pong siya at ang pamilya niya ang siyang binastos, which led to the issuance of the warrant of arrest in Parañaque. Maybe MG, maybe you could give us a few words? Magandang araw. Magandang araw po sa inyo, magandang araw. Marami po salamat, Commissioner Ralph at Sir, sa mga tao po dito. Well, guys, hindi ko lang po alam, no? First time ko so I'm sorry. Medyo sorry. Sa totoo lang po, itong laban na ito, tulad ng nasabi ko rin, sa harap ng mga mahalagang mga kawani ng gobyerno, ay hindi lang laban ko. Ito ay literal laban ng mga kahombre ko at syempre ng pamilya ko. Pero ito po, tulad ng sinabi ni Commissioner, kalinisan ay laban ho ng mga OFW, guys. Nakikiusap ho ako. Etong nakikita yung tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Kalinisan ang tunay na dininig ako at ang aking mga kahombre. Kasi usually tinatawanan na tong tao na to Even si CICC Yusek Aboy Paraiso, tinulungan niya kami. Kasi literal na kami ay hirap na hirap kami sa internet, guys. Napuksain ng tao na ito. Kasi mandarampong yan. You know this. Hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin tumulong sa atin, guys, grabe ho ito. Kaya maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ho talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno and tuwan-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba sa ilalas nung in-interview ko si Commissioner, grabe katuwan-tuwa mga tao kasi hindi mo ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo, guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to sa mga OFW. Hindi biro yun.
Totoo. Testimonial sa mga OFW yan. OFW guys, maawa kayo sa mga kababayan natin. Totoo yan. Totoong totoo. Ang dami nang nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalong-lalo na ni Commissioner. Alam nila kaya talagang dininig kami. Siyempre, shoutout din kay Asek Lacanilaw. Siyempre, Asek. I love you, Asek. Salamat po. Pero, ayan guys. Yun lang, pakiusap, pakisuyo, paulit-ulit na kami kahit sinabi rin ni former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko mga OFW, huwag kayong magpapaloko, pakiusap, etong tao na ito, tunay na kriminal, legit, ayan, simula pa lang po ito, nalaban namin, simula pa lang po ito, tuloy-tuloy yan. Buong taon po yan makukulong. Kasi literal na hindi po tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado yan, lalo ng aking asawa. Ang dami kong kabastusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko, at lalong, sa akin okay lang, influencer lang naman ako eh. Okay lang ako, influencer versus influencer, pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos! Totoo ang baho mo, tignan sa personal. Ang baho mo, hinayupak ka. Hindi mo rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Sorry guys, sorry talaga. Sorry, kailangan kong gawin. Suntukan! 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 Hey! Sorry! Sorry talaga! Suntukan! 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 Sorry. Nasira. Namunit yung damit ko. Sorry. Proceed. Sorry. Yan lang pangit. Pwede pala yan, unjust vexation, ganito Sorry ka lang po. yung media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako. Ganyan pala yan, unjust vexation lang, ipinahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Nananawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghanap po ng dalang. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Sasamahan ko po kayo para magbigay ng pagkain kay Norman Mangusin. Thank you, sir. Another question from Ms. Karen de Guzman of ABS-CBN. Hello. Okay. Sir, wala na po bang gusto sabihin po sa Sir, any last statement na lang po para madepensahan niyo po yung Sir, alam, sige, baka lang sige, para just to be fair po, ano po bang gusto niyong sabihin? Sige, ito okay na, sir. Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako ho unang nagsampa, ako ho unang nawaran. So, unjust vexation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pala, dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyahin niyo ako, national TV, yung ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa Huwag kang umiyak! Last. Teka, last na to. Huwag ka iiyak, boy! Tanga-tanga ka eh. Hindi ka sumasagot sa sampina eh. Alam mo naman itong laro na to. Huwag ka iiyak! Huwag ka iiyak! Teka. Balik na. Sorry. Tanga ka! Iyak! Wala,